Nakuha ng babaeng ito ang ilang maliliit na isda matapos ang maraming pagsisikap. Pero sa halip na kainin ng mga ito, dinurog niya ang mga isda at itinapon diretso sa dagat. Kumalat sa lahat ng dako ang amoy ng dugo. Nakatayo si Lisa sa gilid ng karagatan, hawak ang isang matulis na sibat na kahoy na parang may hinihintay. Ilang sandali pa, isang pating ang lumapit mismo sa kanyang mga paa. Nakita ni Lisa ang pagkakataon niya at sinaksak ng kanyang sibat ang pating. Lahat ay nag-isip na sa wakas ay nakahuli na si Lisa ng malaking pagkain. Pero sa halip na kainin ito, ibinitin niya ang pating sa mataas na lugar at pagkatapos ay humukay ng butas sa buhangin upang magtago doon. Nanatiling nakatuon ang kanyang mga mata sa pating na iyon. Gutom si Lisa, pero higit pa doon, natakot siya dahil may iba pang bagay sa isla na iyon. Isang bagay na lubhang mapanganib. Naalala ni Lisa na gamitin ang pating bilang pain para subukan ito, pero nagkamali siya at nakatulog. At nang magising siya, wala na ang pating. Nangangahulugan iyon na totoo ang panganib. Kinabukasan, inilibing niya ang mga bangkay ng kanyang mga kasama. Pagkatapos ay sinubukan niyang gumawa ng maliit na balsa gamit ang natirang supply. Pero hindi madali ang pagtawid sa dagat na may suot lang na life jacket at daladalang maleta. Walang balanse, walang pag-asang lumutang. Kinailangan ni Lisa na isuko ang ideya. Gabi na, at kailangan na ngayon ni Lisa na mag-focus sa pagkaligtas. Natagpuan niya ang butas na puno ng isang puno at gumapang sa loob. Pero sa hating gabi, nagsimulang umalingaw-ngaw ang kakaibang mga tunog sa paligid niya. Pagkatapos ay biglang nagsimulang umalog ng malakas ang puno na natiling hindi gumagalaw si Lisa. Alam niya na kung bahagyang gumalaw lang siya, baka hindi siya makaligtas. Buong gabi siyang nakatayo ng ganon. Pero pagsapit ng umaga, nawasak ang kanyang pinagtataguan. Kailangan niya ng bagong lugar at sandata. Pagkatapos ay may nakita siyang lumulutang sa dagat. Ito ang bangkay ng isa sa kanyang mga kasama, ang kaparehong isa na inilibing niya kanina. Pero wala ang ibabang bahagi ng katawan na punit-punit ng mga bakas ng kagat. Napagtanto ni Lisa na ito ang gawa ng parehong nilalang. Ginawa niya ang parehong paraan. Binitin niya ang bangkay sa mataas na bahagi ng lupa at nagtago sa buhangin. Nang dumating ang gabi, bumalik ang nilalang at nilamon ang natitirang bahagi ng katawan. Ngayon, dalawang bagay ang naunawaan ni Lisa. Una, lumalabas lang ang nilalang sa gabi. Pangalawa, nakatira ito sa dagat at hindi makakakyat sa mga puno. Kaya gumawa ng plano si Lisa. Tuwing gabi bago lumubog ang araw, itatayo niya ang kanyang tolda mataas sa lupa. Nang handa na ang tolda, sa wakas ay nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Pero may isang bagay siyang hindi naisip. Ang nilalang ay hindi lang mabilis sa tubig. Mayroon din itong hindi kapanipaniwalang pang-amoy. At noong gabing iyon, nagwala ito, diretso patungo kay Lisa. Gusto niyo ba ituloy ang palabas? Ang title ay Sweetheart, isang horror and adventure movie na ipinalabas noong 2019.